Hello kapatid, gusto mo bang malaman yung reason kung bakit tayo mas higit na dapat maging thankful sa Panginoon even in the midst of trials or difficulties sa life natin? Hello po, good day. Praise God for another week na naman ay pinexperience sa atin ng Panginoon yung kanyang palagi at patuloy na kabutihan. And today I'm so excited to share with you Ephesians 5 verse 20. Giving thanks always for all things unto God. And we can thank God in everything that comes to us, not for the sin of it, but what God will bring out of it. And then, di ba, ito yung challenging part sa atin, even sa ating mga Kristiyano, na it's easier to be thankful sa mga bagay na dumarating na experience natin na mabuti. Yan. Sa mga bagay na magagandang nangyayari sa life natin, di ba, we are so grateful. Pero, doon sa mga times na we are in trials, we are in persecution, di ba, it's so hard to be thankful. It's so hard to be thankful talaga. Pero alam po ba natin na before it happened to us, yung trials, all trials na pinagdadaanan natin ay dumaan muna sa Diyos bago dumaan sa atin. It all passed through Him before it comes to us. That's why He has all the knowledge, He has all the wisdom kung paano din natin malalampasan yung trials na meron tayo ngayon. Lapit tayo sa Diyos when we experience that. Dahil siya yung nakakaalam, siya yung dumaan na doon. And how we remember yung story ni Job, sabi niya, si Lord yung nagpahintulot doon sa devil na subukin si Job. Ibig sabihin, hindi tayo matatouch ng kaaway unless it is permitted to God. And yung sin na kaakibat nito, the Lord has given us power to overcome the sin of it. Na magkasala tayo during trials or during difficulties, the Lord gave us power to overcome it. Kaya wala tayong reason not to become grateful. And alam po natin na ito yung challenging sa atin ay, di ba yung minsan it is yung mga trials natin, yung mga difficulties, it can be in a form of sickness, death of loved ones, broken relationship, yung nawalan tayo ng trabaho Yun yung mga uri ng mga different trials na pwede nating pagdaanan. And, kapatid, kung meron kang ganong problem or pinagdadaanan sa mga oras na ito, remember that the Lord controls everything. Before mo pa yan pagdaanan, pinagdaanan na yan ng Diyos. Ang Diyos ang nakakaalam kung paano tayo makaka-breakthrough doon sa mga ganoong sitwasyon. Kaya wala tayong reason para hindi tayo magpasalamat sa Diyos na ngayon pa lang na pinagdadaanan natin ito. Salamat sa iyo, O Lord, dahil pinagdaanan mo na bago ko papagdaanan. That's why narito yung assurance, narito yung peacefulness sa kalooban natin na makakaya din natin tong pagtagumpayan. Kaya any negativities, iwaglit po natin sa ating isipan dahil hindi siya makakatulong. Ang itanim natin sa ating isip, if the Lord's made us to eat, He will help us to make through it. Ang Lord ang tutulong sa atin to break through, to pass through dito sa anumang pinagdadaanan natin. That's why we have this heart na thankful pa rin, thankful talaga sa Panginoon dahil may purpose. May purpose ang lahat ng pinagdadaanan natin. Di ba nakaraan na share na natin na know the purpose of our trials, of our difficulties. Kaya, si Lord, hindi niya tayo hindi i-withhold ni Lord yung mga bagay na makabubuti sa atin. At kung nakita ni Lord na merong magandang plano siya, true, ang ginamit lang niya is yung trials, blessing in disguise, then magtiwala tayo sa Diyos. Magtiwala tayo sa Kanya na meron siyang gagawin sa ikabubuti po natin. Kaya manatili yung ating grateful heart sa Panginoon at manatili yung ating pagtitiwala sa Panginoon na ito ay malalampasan po natin sa tulong niya. At sa Panginoon po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa ating dakila at buhay na Diyos na nakakakita ng lahat sa ating buhay.